So, ang next naman natin aaralin is paano natin mabibilang yung dami mismo ng records within that particular table sa isang dataset. So, for example, dito sa products na to, makikita natin dito sa pinakababa, record 37 out of 76. It simply means that meron tayong 76 records for this dataset dito sa table na to. So, for example, gusto natin siyang kunin using query. Gagamit lang tayo ng select. Tapos, bibilangin natin siya. Select, count. Gagamit tayo ng wildcard na asterisk. Then, include natin kung anong pangalan ng product. Ay, ng table mismo. Products. Ayan. So, pag nirun natin to, save muna natin. Save, tapos i-run. Makikita natin na tugma siya. Kasi, 76 records dito. Then, ang lumabas din dito sa query natin is 76. So, for example, gusto nating palitan tong XPR 1000. Since itong XPR 1000 na ito, default value siya ng variable kapag, default name siya ng field kapag hindi tayo nag-indicate or nag-specify kung ano dapat yung pangalan niya. So, to change that one, edit lang natin. Punta tayo sa SQL view. Tapos, gagamit ulit tayo ng as. So, yung term na as, sa pagkakaalala ko is alias daw yan. Alias. And then, indicate natin yung pangalan. Gagamit tayo ng ganitong klase ng bracket. Yung parang sa bala ng stapler. So, for example is number of records. Wait lang. Number of records. Ayan. Close natin siya. Tapos, once na nirun natin tong code, papansin natin na napalitan na yung name niya. So, ganun lang siya kasimple kunin. Yun yung way para makuha natin yung number of records sa isang particular na record. Sa isang particular na table.